Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala nasa laot na nun ng bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At ng madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Inalabutan sa takot ang mga alagad at nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig, multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparianin niyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka. Lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Subalit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin niyo ako, Panginoon," sigaw niya. At agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. So lagi ko po sinasabi, ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo natin, laging nakaugnay at nakaakma sa ating buhay. Ngayon, natunghayan natin kung papaanong ang mga apostol ay nandun sa gitna ng unos. Pero nilapitan sila ng Panginoon at nakalakad sa tubig si Pedro. Sa inyo din po ngayong umaga, maraming salamat. Naglakad din po kayo sa tubig. Diba? May tubig po doon sa may harapan natin. Ang ebanghelyo po na ito ay napakagandang pagnilayan kasi yung tubig, sagisag po yun ng mga pagsubok, ng mga hilahil, ng mga problema, ng mga tukso, ng kasalanan. At isang bagay na pagtatakhan natin ay bakit hindi ito inaalis ng Diyos? Diba? Nagdadasal tayo, nagninilay tayo sa ating buhay. At hindi na lang tinadhana ng Panginoon ang buhay natin ay maging masarap, maging maginhawa. Nga lang tayo din pong sasagot, kung masarap yung buhay natin, maginhawa, malalakayan natin ng Diyos. Sa kadalasan, alam natin, maiintindihan lang natin kung ano yung masarap at maginhawa kung alam natin kung ano yung mahirap at mabigat. At makita natin na ang tunay na kaligayahan ay hindi dun sa nagiginhawahan ka o masarap o mag-aangang iyong buhay, kundi nandun na nararamdaman mo ang Diyos, mahirap man o madali. At lalong higit, mas maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Kaya nga po, isang bagay na pagtatakhan natin. Ang Panginoon, alam niya na yung mga alagad na una. Ikaw man yung nasa kabilang ibayo, makikita mo naman kung merong unos. Makikita mo ang ulap, makikita mo yung mararamdaman mo sa hangin. Pero hindi sumunod ang Panginoon sa kanila hanggang nung madaling araw. Pinabayaan niya. At yun po siguro yung magandang makita natin. Na itong mga bagay na ito na
pagdadaanan natin sa ating buhay nangyayari hindi dahil pinarurusahan tayo ng Diyos, kundi dahil may kalooban siya para sa atin. At kung iisipin din naman natin sa buhay, yung pagkatuto natin sa buhay at pagkapili natin sa mga tama na mga bagay at tunay na mahalaga, dumadaan yon sa paglilinis ng ating sarili. Dumadaan yon sa gitna ng mga pagsubok o iba pang mga suliranin na pinagdaraanan natin sa ating buhay at manatili tayong nagtitiwala at nananalig sa Diyos. Kaya nga, kung naitatanong man natin na bakit ganito o bakit ganyan, pagbabalikan natin na ating buhay, bahagi yan. Pero ang mahalaga, bagamat bahagi yan, ay nandyan ang Panginoong Diyos na kapiling natin. Kaya nga po, nang dumating yung pagkakataon na lumapit ang Panginoon, hindi pinahupa ng Panginoon yung unos, kung tutuusin. Lumakad siya doon sa ibabaw ng tubig. At doon makikita rin po natin sa buhay natin, sa gitna din ng mga pagsubok at lahat ng yan, mararamdaman natin at makikita natin ang Diyos, hindi rin naman tayo pababayaan at sasamahan niya tayo. Nga lang, kailangan, katulad din ni Pedro o ng mga alagad, handa ba tayong kumilala sa Panginoon? Sa Ebanghelyo, napakaganda po nung sabihin nila, multo, multo, natatakot sila. Ano sabi ng Panginoong Diyos? Huwag kayong matakot. Ako ito, si Jesus. Sa buhay po natin, makikita din natin yun. Pag dumadating yung mga matitinding bahagi ng buhay natin, talagang mabigat. Ang Diyos hindi magkukulan na iparamdam sa atin. Huwag tayong matakot. Si Jesus ito. Yun din yung sasabihin niya sa atin. Yun din na ipapadama niya sa atin pagdating doon sa pinagdadaanan natin sa buhay na yan. At sana katulad ni Pedro, sabihin din natin sa Panginoon, Lord, kung talagang kayo po yan, papariyanin niyo po ako. At nangyari, nakalakad din sa tubig si Pedro. Magtatagumpay lang po tayo sa paglakad na yon kung nakatuon tayo sa Panginoong Jesus. Yung po yung sabi na Ebanghelyo Nasabihin ni Pedro, Panginoon, kung kayo po yan, papariyanin niyo po ako. Sabi ng Panginoon, halika, come. Lumapit ka. At lumunsad si Pedro, nakalakad siya. Pero, nang mapansin niya yung hangin, unti-unti siya lumubog kasi natakot siya. Alam niyo, yan din po yung paalala sa atin. Huwag mawala yung focus natin sa Panginoon. Natural na maaari nandun yung pag-aalinlangan natin, pero huwag madaig. Huwag madaig ng mga alalahanin, huwag madaig ng mga tukso, huwag madaig ng mga pagsubok yung pananampalataya natin. At makita natin yung mga yun at bunga nun, masiraan tayo ng loob. Lamunin tayo ng kawalan ng pag-asa, kabiguan, kalungkutan o depresyon. Yan yung napakalaking hamon po sa atin. Kung titignan nyo yung mga tao nung araw at yung mga tao ngayon, ang laki ng kaibahan pagdating sa emotional disposition. Mas sensitive, mas sabihin mo mas mahina. Hindi katulad nung araw na mas sasabihin mo para bang mas matatag. Hindi po ibig sabihin ay kulang. Siguro kailangan lang talaga nating tingnan. Saan nga ba natin huhugutin yung lakas na yon? Yun ay kung mas nagtitiwala tayo sa Diyos. Yun ay kung mas nananalangin tayo sa Panginoon. Yun ay kung mas nananalig tayo sa Diyos. Kasi sa madalas para bang lahat ay planado na natin. Naisip na natin. Nagawa na natin yung equation. Pero nakalimutan natin doon sa formula ang Diyos.
Kaya kung tayo lang, hindi po talaga natin kakayanin. At mabibigo po tayo. Kaya nga kung gusto lamang natin ng madali, masaya, masarap na buhay, ang daling sabihin na ang buti ng Diyos pagka nandun yan. Kaya yung prosperity gospel. Pero alam natin na realidad ng buhay. Hindi habang buhay malakas, hindi habang buhay nandun ang bawat isa. May katapusan lahat. Makita pa ba natin ang Diyos? Kaya nga po, yan yung pangalawang paalala sa atin. Huwag tayong madaig nito. Pag tinignan natin yung mga bagay na yan at nanaig sa atin yan, mawawalan tayo ng pananalig sa Diyos. Pero, pag dumating po yung mga pagkakataon na yan, kasi madali niyo sabihin, Father, madali niyo po sabihin yan kasi hindi naman kayo may problema. Madali niyo po sabihin yan kasi hindi naman po kayo yung nagdadaan doon sa pagsubok. Hindi naman po kasi kayo yung merong mahal sa buhay na may sakit. Hindi naman po kasi kayo yung nahihirapan. Hindi naman po kasi kayo yung nawalan. Kaya nga sa mga ganong pagkakataon, tinatanong din natin mismo ang Diyos, nasaan ka? Ipapakabuti naman ako, nagdadasal naman ako. Ang hinahangad ko naman ay kabutihan, buhay, kagalakan, kapayapaan. Nasaan ang Diyos? Sa mga pagkakataon na yun na yung mga apostol tumatawid ng lawa, sinasalungat at binabayo sila nung unos, nasaan ang Diyos? Sabi nga po, di ba, hindi naman natutulog ang Diyos. Nasaan ang Diyos? Kung babasahin niyo po yung Ebanghelyo, sabi doon, pinauna ng Panginoon yung mga alagad. At pagkaraang paunahin niya, pinauwi na rin niya yung mga tao. Tapos ano pong sabi doon? Nasaan ang Diyos? Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Yun po yung napakagandang lagi nating isipin. Pag dumarating yung punto na akala mo madilim, pag dumating yung bahagi ng buhay na nandun ka sa gitna ng unos, at nandun na nagtatanong ka, nasaan ang Diyos? Ba't di ka magparamdam? Ba't di ka kumibo? Ba't di ka kumilos? Bakit ka nananahimik? Napakaganda pong isipin. Ito yung sinabi ng Ebanghelyo, nananalangin ang Panginoong Hesus. At sa takdang panahon, kikilos siya. Sa buhay po natin, wala sa ating hindi nagdadaan sa anumang mga pagsubok o problema o suliranin. Pero alam po natin, sa iba't ibang mga pagkakataon, kung mananalig tayo sa Panginoong Diyos, makikita natin ang mahiwagang kamay ng Panginoon na kumikilos. Kaya nga lagi nating sinasabi, in God's time. Kaya po, mahalaga yung pananalig na yun. Mahalaga po yung pagtitiwala na yun. Kaya nga, lagi tayong magdasal. Lagi po tayong magsikap. Binibigay sa atin ng Panginoon ang napakagandang pagkakataon para maramdaman natin at magtiwala tayo at makita natin siya na inaabot ang kanyang kamay sa atin. At ginagawa niya yun sa tuwing tayo nagdadasal. At pagkaraan na inabot ng Panginoon, na sabihin, lumubog si Pedro, ba't ka nag-alinlangan? At kay liit ng iyong pananalig, inahon pa rin siya ng Panginoon. Tapos saka tumahimik lahat. Sa buhay po natin, makikita din po natin yun. Pagkaraan ng mga unos, pagkaraan ng mga sakit, pagkaraan ng pagsubok, pagkaraan ng kamatayan, pagkaraan ng mga problema, nandun pa rin ang Panginoong Diyos. At saka natin maiintindihan, may plano pala siya. Ang mahalaga makita natin, katulad nung sa unang pagbasa, ang ganda po nung pagkakalahad doon, nung pinatungo ng Panginoon sa bundok si Elias. Sabi doon, pumasok siya sa yungib, nagpalipas siya ng gabi.
Sabi ng Panginoon, lumabas ka, tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Nang tumayo siya, pagkasabi nito, dumaan ang Panginoon. Umihipa napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok, nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, pero wala doon ang Panginoon. O isipin natin, yun ang mga kalamidad, yan yung mga unos, lindol, yung mga pagbaha, mga landslide. Pero wala doon ng Diyos. Pagkaraan ng lindol, kumidlat. Pagkaraan ng kidlat, yan. Titignan nga po natin yan. Yung corruption na yan na daig pang pinsala sa lindol. Kung minsan naisip ko po yun na lumilindol na sa ibang lugar, bakit dito sa atin hindi pa? Siguro, sabi ng Panginoon, yung pinsala ng corruption, sobra-sobra pa sa pinsala ng lindol yun . Pero pagkalipas ng lahat, nakala ng mga tao na nandun ang Diyos. Kaya nga pag may kalamidad, saka tumatawag ang Diyos. Wala doon ang Diyos. Sa dulo, sabi po doon, pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang banayad na tinig. At saka lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha, naghintay sa bunganga ng iyungib. Ang description nga po doon sa a gentle breeze. Ang sarap isipin na ang pagdating ng Diyos ay parang ihip ng hangin na nararamdaman mo na nasisiyahan ka at binibigyan ka ng kapayapaan. Doon sa isa nabasa ko pong kwento, sabi doon, para daw po yung sa buhay natin, para daw yung isang ina na nagko-cross-stitch. Nung habang nagko-cross-stitch siya, tinabi niya yung cross-stitch niya, nakita nung kanyang anak. Nung makita nung kanyang anak, sabi sa kanya, Mami, ano ba to? Ang gulo-gulo, di ko maintindihan. Ano tong ginagawa mo? Ano tong tinatahi mo? Nakita pala nung anak, yung likuran ng cross-stitch. Talagang salabat lahat yun. Sabi nung nanay, binaliktad. Ito yan. Tapos nung pagharap, mukha ni Jesus. Yung ganda po nung kwento kasi ganun din sa buhay natin. Ay dali na makita yung uno, sasabihin mo, ang gulo-gulo, lahat ng bagay na nangyayari. Pero kung ang puso natin nakatuon sa Panginoon, mauunawaan natin ang lahat. At ang napakaganda sa sinasabi sa Ebanghelyo, sinasamahan niya tayo. Hindi siya nakalilimot. Alam niya lahat ng nangyayari. Nananalangin siya para sa atin. Hindi siya natutulog. Lagi siya nagdadasal. At aabutin niya ang kamay natin kahit tayo pinanghihinaan ng loob o maliit ang ating pananalig. Ang mahalaga ay nandun tayo na handang lumapit sa Kanya. Yung paglusong natin sa tubig, isang maliit na bagay na pagpapakita sa Panginoon na gusto natin siyang makatagpo. Dahil sa araw-araw na pagdarasal, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. At lalong higit sa banal na Eucharistia, bubuhayin niya tayo. Pupunuin niya tayo ng kanyang pag-ibig at kabutihan.